Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan nga natin ang bagong install na Undersecretary PCO. Walang iba kundi ang ating Attorney Claire Castro. So yesterday, I've been wanting go on to go on live, but because of the major backlash being received by Attorney Claire, I opted not to. Nagkakwentuhan kami ni Mantemyong at na-corner siya ng mga viewers niya. And ako, parang hindi ko pa alam kung ano yung pwede kong isagot sa mga pwedeng itanong sa akin. Anyway, pag-usapan natin para malaman nyo where the line is drawn. So kahapon nga, no, na-announce na kung sino ang bagong undersecretary. And to be very honest with you, it did not came to me as a surprise. No, hindi na po ako nagulat dito. And hindi po na-share sa akin ito ni Attorney Claire. Sa totoo lang, kami po ni Attorney Claire nag-uusap din sa mga personal na bagay, no, about sa pamilya, about sa mga ganyan. And I consider her as a family, as a friend. Okay? Now, kasabay niyan, no, nag-take siya ng oath as per Philippine Star. Nag-take din po ng oath ang bagong secretary ng PCO na si Jay Ruiz. Isang journalist, isang broadcaster. Kilalang-kilala naman natin siya sa mga programa sa ABS-CBN like sa TV Patrol at kung ano pang mga na related sa pagbabahagi ng news. I've been getting a lot of comments coming from other people, no. Merong shinare sa akin si Teacher Mark about doon sa kahit daw ako ay DDS, since hindi ko daw binabati ko si Attorney Claire, this person can see double standard in me. Ito lang masasabi ko sa inyo guys, no. And even before I go to that, tingnan nyo yung mga natatanggap na backlash ni Attorney Claire. Bigyan ko kayo ng example. Si Tita A. Ano sabi ni Tita A dito? Pakinggan natin siya. Congratulations, Yusek! Finally, nailabas mo na ang tunay mong kulay. Hindi ka na masyadong mahirapan at saka ang mga ka-clear sa pagsasabing hindi ka bias. Ikaw ay probatas lamang. Lalo finally, pasok ka na sa bahay ni Kuya. Congratulations to you. Ang tindi ng banat ni Madam, talagang pakitang gilas agad, nagpa-Jollibee agad. Binanatan agad si PRD. Sa bagay, you are paid, okay, to destroy the Dutertes. Meron pang isang video dito si Tita A. Grabe team, Gina G. Itong USEC secretary na si Castro, bitter na bitter ang lola mo. Ginamit mo na naman yung nag-statement before ni PRD regarding sa isa sa mga way niya para maresolba ang isang kaso. Hindi magiging presidente si PRD kung isa lang siyang estupidong mamamayan ng Pilipinas. Remember, naging mayor, vice mayor, prosecutor, congressman at naging presidente ng Pilipinas siya. Hindi mo kaya yung mga naabot ni PRD. So ano ba, tanga ba ang tingin mo sa mga Pilipino para humanga sa isang estupidong katulad ni PRD? So kailangan matalino palagi? May gulay, huwag ganun. Di ba? Fake news yan, fake news. Pinapaniwala mo yung mga tao na ganong klase ng opisyal ng gobyerno si PRD. Panoorin nyo yung nag-statement ni PRD regarding dyan sa sinasabi ni Claire. No? Wag bitter. Ang unahin mo kaya siguro na banatan is yung sinabi ni PRD na bangag ang amo mo. Yun ang unahin mo. Bangag daw ang amo mo. Bakit wala kayo reaction dyan? Pa-drug test mo yung amo mo para naman sa ikitatahimik ng isip ng taong bayan. Kaloka. Gina G, bitter na bitter. Ito guys, matinding banat galing kay Grabe, Boss Tim. Dada.
gold sales by BSP. Putangin na mo. Pakinggan natin dito si Boss Dada. Has no hand in gold sales by BSP. Putangin na mo. Paano mo nalaman yan? Kahapon lang nagbablog ka lang ah. Ngayon eksperto ka na sa mga ginto-gintong binibenta ng BSP. Animal ka? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang sarap-sarap kayang bumatikos sa mga taga-gobyerno. Mantakin mo meron na tayong karapatan sa malayang pagpapahayag. Lahat ng mga kawatan ng mga taga-gobyerno binabanatan natin. Tapos pupunta ka sa gobyernong pinakakurap. Utang ina, humanda ka. Araw-araw kang babanatan ng mga bantay ng pera ng taong bayan. Bakit? Pasahod ka na namin ngayon. Kumag ka. Kupal ka. Palamunin na namin ang buong pamilya mo. Kaya lahat ng sasabihin mo, lalabas sa bibig mo. Iisa-isahin namin. Kung tangin na ka, kailangan magtrabaho ka para sa Pilipino. Hindi ka magtatrabaho para kay Marcos, ha? Baka naman mamaya hinayang ka dyan para maging spokesperson din niya, ha? Kung tangin na, kakaupo-upo mo pa lang, binabanatan mo na agad yung mga statement ni Pangulong Duterte, ha? Tarantada. Hindi mo trabaho yan. Ang trabaho mo bilang isang Presidential Communications Office Undersecretary, pabanguhin si Bongbong Marcos, pabanguhin, hindi gawing abogado, ha? Hindi ka abogado ni Bongbong, pababanguhin niyo siya. Maglalabas kayo ng mga bagay-bagay na ginagawa ng putang inang gobyerno na ito sa bayang Pilipinas. Kailangan lahat ng magandang ginagawa ipalabas mo. Aabangan namin, ha? Claire, aabangan namin, Attorney Claire. Yung mga propaganda mo, lahat ng magagandang ginawa ni Marcos, kailangan ilabas mo. Putang ina, mabuti kung may mailabas ka. Then there's another one. Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alaskador. Nang aalaska na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero sober. Walang mura yan. In fairness, mga clear. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kaklear na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. Talaga si PBBM. So what's my take on this? What's my take on this? Una-una sa lahat, I've been very vocal, no, when it comes to Attorney Claire, to even to Coach Jarrett, to Attorney Libayan, to tawag dito, Direk Freddy. Nagsimula kami sa isang paniniwala. No? Yung paniniwala namin is we are against sa ginagawa ni Raffy Tulfo. Okay? And hindi na rin bago para sa akin at hindi rin magiging kagulat-gulat kung pagdating sa other politics, magiging magkakaiba kami. Ako, si Attorney Libayan, si Attorney Claire, si Teacher Mark, si Kayo kasi iba yung blend niya eh. 'Di ba? Talagang bakbakan when it comes to logic si Kaayo. So you can see that Kaayo has a different taste on different things, no? Hindi niya nga actually masyadong tinatouch ang politics. Not until and unless it requires to apply logic. Makikita naman natin yan. With Mantemyong, alam niyo naman na iba ang mga point of views namin ni Mantemyong when it comes to politics. But at the end of the day, we always find a common ground. No? Si Mantemyong, as you know, he's a pro-admin, pero siya ay leaning heavily sa pagiging pro
Philippines niya. He's more like a pro-government than pro-admin. No? He's trying to find balance between the greater good and the evil part na nangyayari sa governance. And sabi ko nga sa kanya, you stay that way. Kasi ikaw yung pinaka-check and balance eh. 'Di ba? Ikaw yung pinaka-check and balance. Before politics, kaibigan ko itong mga to. Kahit magiging magkakaiba ang aming mga pananaw, pipiliin ko pa rin yung part na magkakaibigan kami. Not unless sila mismo, ibahin nila yun. Okay? I will stand by that. Now, with all the attacks that Attorney Claire is receiving, hindi ako mag-aabogado sa kanya. Tinanggap niya yung pagiging USEC. So, dapat, nakapackage na yun sa kanya na expect niya yung ganitong klaseng backlash coming from people. Diba? Before, when she was making a lot of comments about the Dutertes, nobody from my DDS friends question or even make a content out of her, commentaries. Because they know kaibigan ko si Attorney Claire. But now, as a USEC, I cannot stop them. The same way, I cannot stop people from making comments about Jared, about Derek Freddy. I'm not gonna ask Tita Pretty, wag mong atakihin si Attorney Claire. That's our Attorney Claire. Parang sinasabi ko sa inyo, pinipigilan ko ang kanyang freedom of speech. The same way with Boss Dada, with the same way with the other content creators who has been, making commentaries, good or harsh. Kasama yan sa trabaho ni Attorney Claire. Tatanggapin yung mga opinion, commentary at reaction ng mga tao tungkol sa kanya. She is now a public official. And noon pa ba sinasabi nga sa atin ni Attorney Claire that hindi dapat maging onion skin ang mga public official. So ngayon nararanasan niya na yung nararanasan ng maraming tao. 'Di ba? I will only protect Attorney Claire sa personal na bagay kung aatakihin niyo na yung kanyang personal na buhay. Pero if you're making commentaries about her work, about her official duties, then I will let you be. 'Di ba? Hahayaan ko kayo doon. That makes me a person with integrity. Ano yung integrity ko doon? I'm keeping my respect and love to Attorney Claire. At the same time, I will keep my respect dun sa mga taong nagbibigay ng opinion sa kanya dahil sa pinili niyang trabaho ngayon. So dapat ngayon pa lang malinaw na sa inyong lahat. And one thing lang na pwede kong sabihin sa inyo, I'm not gonna promise but don't expect me to make commentaries about her job. Hahayaan ko na kayo doon sa part na yun. Not unless matrigger akong tanungin siya mismo on a certain issues and topics about sa gobyerno. Kasi parte ng trabaho niya yun. Diba? Parte ng trabaho niya, nasagutin ang mga tanong natin sa mga nangyayari sa gobyerno. If Attorney Claire is happy na naging undersecretary siya, then I'm happy for her. Diba? So sana malinaw na sa ating lahat na hindi po ako bias dahil hindi ko inibigyan o ginagawa ng reaksyon yung mga sinasabi ni Attorney Claire. Never naman ako nagbigay ng reaksyon sa mga bagay na sinasabi niyang hindi align sa mga prinsipyo ko about sa mga Duterte. Whether prinsipyo or paniniwala ko at pagkakaalam ko about sa mga Duterte. I will defend the Dutertes in a different manner. In a different way. I don't need to make criticisms sa mga sinasabi ni Attorney Claire about sa mga Dutertes. Marami nang gumagawa niyan.
at one point, maybe I'm gonna ask her about the administration. Kasi mas interesado akong malaman kung ano yung mga pananaw niya patungkol sa nangyayari sa GAA. Mas interesado akong malaman kung ano yung pananaw niya tungkol sa nangyayari sa PhilHealth. 'Di ba? Kung anong alam niya dun sa mga tawag dito, sa playbook ng administration para matanggal ang mga Duterte. May alam ba siya dun sa mga plano na para matanggal ang mga Duterte, ipa-ICC ng administrasyon ni Bongbong Marcos si PRRD, sa impeachment, pagtotraumatize sa mga kaalyado ng mga Dutertes, at pagpapakulong sa mga content creators na sumusuporta kay PRRD. Doon ako mas interesado akong malaman kung ano ang alam doon ni Attorney Claire, diba? At the end of the day, naniniwala ako that Attorney Claire is still our Attorney Claire. You know? At one point, gusto ko pa rin maniwala that Attorney Claire is pro-Filipino and not pro-Marcos. No? Tama naman dito sa sinabi ni Boss Dada, tama naman yung sinasabi niya. Dapat magtrabaho si Attorney Claire na ang ginagawa niya ay hindi para linisin ang dumi ni Marcos. Pero sagutin niya ang katanungan ng mga taong bayan. I hope by now mas malinaw na sa inyo na there's a thin line between me as a critic of Attorney Claire and me being a friend to Attorney Claire. Tsaka dun sa mga Duterte supporters na hindi nag subscribe or nagpo-follow sa akin, it's okay. It's okay po. Wala po tayong problema dyan. Nirerespeto ko po ang mga opinion niyo. Pero sana ngayon na nasabi ko to, malinaw na sa inyo kung nasaan ako tumatayo pagdating sa usapin kay Attorney Claire.